Narito ang report ni Ma'am Gonzales. Maaga pa, excited na ang ilang meteorology enthusiasts na tumungo sa Pag-asa Observatory kagabi. Paano kasi? Umulan ng bulalakaw mula alas 10 hanggang alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa Pag-asa, mahigit 70 bulalakaw ang namataan. Nag-observe tayo ng tinatawag ng Gemini major showers. Periodic ito, ibig sabihin ito ay mga remnants ito ng mga past comets o kaya naman isa tayo mga asteroid. Remnants ng nagdaang asteroid na 3,200 Python ang nakitang meteor sa shower. At kapag peak nito, nasa 40 meteors ang maaaring makita kada oras. Kaya naman kanya-kanyang latag na ng banig ang mga nag-abang para manood ng meteor shower at kuha nito ng litrato. Ang ilang nakakita ng meteor, nag-wish pa. Nakakatuwa po siya kasi parang minsan lang makakita ko ng mga ganito, ng mga meteor nga po. Nag-wish ka ba? Opo, nag-wish ko ako. Anong wish mo? Parang good health po para sa family. Pero pag-usapan na po namin na, ayun nga, stargazing po ngayon. Kasi para masaya po, banding na rin po namin. Ang saya, ang dami mong nakita. Hindi, tulala ako eh. And every month meron tayong major showers. Ang tinatawag na Gemini major showers ay isa sa mga maraming o nagpapakita ng maraming mga bulalakaw o shooting stars. Para sa unang balita, Ma'am Gonzales reporting. Unang umano ng mundo sa susunod na Biyernes, December 21, 2012, base po sa Mayan calendar. Tunghayan ang paliwanag ng science experts kung bakit hindi ito dapat paniwalaan. Sa report ni Sherry Antore. December 21, 2012. Ang petsang ito ang sinasabi ng ilan na araw kung kailan magugunaw raw ang mundo. Ang itinuturong pinagbulan ng paniniwalang ito, ang kalendaryo ng mga Maya, isang lumang sibilisasyon sa Amerika. Sa December 21, 2012 kasi magtatapos ang Mayan calendar at tingin ng iba, nangangahulugan na rin ito ng pagtatapos ng mundo o doomsday. Pero sa isang video na inilabas ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika, ipinaliwanag ng mga science experts kung bakit walang basihan ang paniniwalang ito. Calendar systems ever developed. Ayon kay Dr. John Carlson, Direktor ng Center for Archaeoastronomy ng NASA, na mahigit 3 dekadang pinag-aralan ang Mayan Civilization, wala raw din isa sa mga ruin na natagpuan ang nagsasabing magtatapos na ang mundo. Ang German archaeologist na si Dr. Alfred Ferdinand Polnick, na may kaalaman din sa Mayan culture, ganito rin ang naging paliwanag. It just happens to be ending now. So, end of this year is the end of the Mayan calendar. And that's pretty much it. After that, it only means that the calendar is ending, but not the world around us. Ayon pa sa ilang NASA experts, walang asteroid o comet na posibleng bumangga sa mundo. Sakaling may isang rogue planet daw na malapit sa Earth, makikita na raw ito agad. Hindi rin daw threat ang araw. Bagamat mga eksperto na mismo ang nagsabing walang basehan ang mga doomsday scenario, mainit pa rin itong usapan sa mga umpukan. Medyo natakot po kasi po, katulad po ngayon, katulad po ngayon, may bagyo po tayo, di ba, na sumasalanta po sa Mindanao. Para po nagkakatotoo sa kasunod-sunod po yung paglindo sa mundo natin. Fake po. Kasi po wala naman po makakapag-predict kung kailan po yung end of the world. Tsaka wala naman po nakasulat sa Bible na date. Ang simbahang Katoliko nanindigang walang makapagsasabi kung kailan magaganap ang pagtatapos ng buhay sa mundo. Mark 13, ito nga, verse 32. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras na yon. Kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, referring to Christ himself, tanging ang ama lamang ang nakakaalam. Gayunman, may maganda pa rin naman daw na idudulot ang mga lumulutang na kwento tungkol sa end of the world. Ang mga ganitong pagkakataon daw kasi nagagamit din sa pagsusuri sa sarili at paalalang laging maging handa ano man ang mangyari. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting.